JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Kaloy. Taong 2000, Bais Oriental. Sa isang barangay sa Bais, liblib na komunidad sa kabundukan ng Negros Oriental, nakatira si Kaloy, isang simpleng tao na nagtitinda ng mani. 38 taong gulang si Kaloy, payat subalit matibay ang pangangatawan. Kayumanggi ang kulay at palaging nakabilad sa araw. Madalas siyang makita ng mga tao habang itinutulak ang lumang kariton sa kabaan ng mabatong daan na puno ng alikabok kapag tag-init at putik kapag tag-ulan. Sa bawat supot ng mani na may bebenta sa palengke ng bayan, nadadagdagan ang pantustos ng pamilya sa araw-araw. Merong 2 anak si Kaloy na dahilan ng walang sawang pagsusumikap. Si Gerald ay 12 anyos, nasa ika-6 na baitang sa pampublikong paaralan sa baryo. Madalas naglalakad ng halos 1 oras upang makarating sa klase. Mahilig mag-aral at nangangarap maging guro balang araw. Si Thea, kasalukuyang 7 taong gulang, ipinanganak na may kapansanan. Hindi niya magawang maglakad at huli na ring nakapagsalita. Madalas ay nasa duyan, nakasabit sa ilalim ng bahay. Bagaman limitado ang kilos, nagdadala siya ng kakaibang ligaya sa pamilya, lalo na sa kanyang ngiti na laging nagbibigay ng pag-asa kay Kaloy. Wala na ang asawa ni Kaloy sapagkat ito'y pumanaw nung ipinanganak pa lamang si Thea. Dahil dito, mag-isa niyang pinasan ang lahat ng responsibilidad kasabay ng mga mabigat na alalahanin. Sa tahanan, kasama rin nila si Nanay Duray, 65 taong gulang na ina ni Kaloy. Katuwang sa pagbabantay at pag-aalaga sa mga bata, lalo na kay Thea, habang naglalako ng mani si Kaloy. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy at pawid, nakatirik sa gilid ng bundok. Mula rito tanaw ang malalawak na taniman ng tubo at palayan na umaabot hanggang sa paanan ng bundok. Sa ilalim ng bahay, nakasalansan ang mga lumang gamit, sirang mesa, mga kahoy na tuyot at mga lata ng mantika na nagsisilbing imbakan ng mani. Bagamat maliit at payak, ito ang nagsisilbing kanlungan ng pamilya. Sa gitna ng kahirapan, pinupuno nila ito ng malasakit, pagtutulungan at pagmamahalan. Nagsimula ang lahat ng maagang magising si Kaloy. Sa labas ng bahay, unti-unting sumisilip ang araw mula sa likod ng mga bundok ng Negros Oriental. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin, hangin na may halong amoy ng lupa at usok mula sa mga kapitbahay na nagluluto ng almusal. Pumasok siya sa kusina, kagad hinanda ang malaking kawa. Binuhos ang mga hilaw na mani at saka tinimplahan ng asin na siya mismo ang bumili kahapon mula sa palengke. Habang unti-unting umiinit ang kawali, sumisingaw ang amoy ng nilulutong mani. Dama niya ang nakasanayang ritmo ng kanyang araw. Isang simpleng pamumuhay na nakaikot sa pagtitinda upang may mailaman sa sikmura ng mga anak. Nang magsimulang pumutok ang balat ng mani, kumalat ang amoy nito sa buong bahay. Kinuha niya ang isang dakot para tikman, ngunit napahinto siya. Habang kinakain ni Kaloy ang kinuhang mani, may kakaiba siyang naramdaman. Ilang butil ng mani ang matigas na parang bato. Kagad niya itong inilabas mula sa bibig. Tinignan ng mabuti. Makintab ito. May kulay kayumanggi na mas matingkad kumpara sa karaniwan. Ano ba to? Bakit ang tigas? May batong nakahalo sa mga manigo? Habang nakabuka ang palad, napansin niyang may kakaibang kislap ang maliit na bagay. Hindi ito karaniwang mani. Para itong may gintong uring nakabalot sa balat. Kumikislap kapag nadadampian ng liwanag mula sa butas ng dingding.
Sa bawat iglap, mas lalo siyang nabibighani sa anyo ng bagay na nakita. Sa halip na itapon, maingat niya itong itinabi. Binunot niya ang isang maliit na pulang supot at doon inilagay ang bagay. Pagkatapos, isinuksok niya ito sa bulsa, kasabay ng isang ngiti na puno ng pag-asa. Wala naman sigurong mawawala kung itatago ko muna to. Baka pampaswerte to eh. Muling ibinalik ni Kaloy ang atensyon sa pagluluto ng mani. Hindi mawala sa isipan ang nakita. Para bang may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. At sa kaibuturan ng isipan, napatanong siya kung ano nga ba ang may dudulot ng bagay na yon sa kanilang buhay. Kinagabihan, dahan-dahang itinulak ni Kaloy ang kanyang kariton papunta sa plaza ng bayan upang magtinda sa lugar. Mabigat man ang gulong sa lubak-lubak na daan, hindi ito naging hadlang. Sanay na ang kanyang mga bisig sa ganitong gawain. Madilim ang kalsada at tanging dilaw na liwanag mula sa mga lampara na nakasabit sa beranda ng ilang bahay. Pati na rin ang may hinang ilaw mula sa iilang lumang poste ang nagsilbing gabay sa paglalakad. Pagdating sa plaza, kagad siyang sinalubong ng masiglang ingay ng gabi. Gaya ng nakasanayan, puno ng buhay ang paligid. Mga kabataang habol ng habol sa laro ng taguan. Ang kanilang mga sigaw at halakhak, humahalo na rin sa himig na mga gitara na pinapatugtog ng ilang musikero. Sa lilim ng mga punong kahoy, may matatandang nakaupo, abala sa pag-uusap tungkol sa mga lumang araw. Samantalang sa hangin, kumalat ang matamis at maalat na halimuyak ng inihaw na mais, nahalo sa bagyang mapaklang amoy ng usok ng sigarilyo at sa natural na alimuom ng pawis sa mga tao. Ang plaza, tila isang maliit na universo kung saan ang bawat sulok ay may sariling kwento. At si Kaloy, sa kanyang simpleng kariton ng mani, isa sa mga tahimik na bahagi ng buhay na iyon. Maya-maya isa-isang hinain ni Kaloy ang mga supot ng mainit na mani. Ilang bata ang lumapit, bumili ng tagi-isang supot, kaagad tumakbo papalayo. May ilang matanda din ang bumili, ngunit katulad dati, kaunti lamang ang kumagat. Sa kabila ng ingay ng paligid, ramdam ni Kaloy ang kalungkutan, ang pagod sa pagtutulak at bigat ng iniisip para sa pamilya ay bumabalik sa dibdib. Nang matapos ang palabas, unti-unting nagsiuwian ang mga tao. Naiwan pa rin ang iilang supot ng mani. Pag-uwi, dala ang mga natira. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng mga anak, pati na rin ni Nanay Doray. Isa-isa niyang inilabas ang mga supot mula sa kariton at inabot sa kanila. Ito na muna ang hapunan natin. Pasensya na mga anak. Hindi masyadong maganda ang bentahan ni tatay ngayon. Kahit anong sigaw ko sa plaza, konti lang ang bumibili. Sana bukas maraming maibenta. Tinanggap ito ni Gerald. Tahimik na sinimulan ang pagkain. Kahit gutom na gutom ay wala siyang ininda. Tanging tingin sa tatay, puno ng pag-unawa. Si Thea naman, ngumiti ito kahit manilang ang nasa maliit na kamay. Ang mga mata ay kumikislap na para bang sapat na ito para sa kanya. Habang pinagmamasdan ang mga bata, nagsalita si Nanay Doray. Pinupunasan ang pawis sa noon ni Thea. O anak, wag nang malungkot ha. Ang mahalaga, busog ang mga mata. Malay mo balang araw, mabiyayaan tayo ng higit pa sa inihiling natin. Napayuko si Kaloy sa bulsa. Naramdaman niya ang supot na may lamang kakaibang mani. Bahagya niya itong hinawakan. Muling sumagi sa isipan ang tanong na baka ito ang sagot sa problema. Habang nakaupo silang magkakasama sa liwanag ng isang kandila, may malamig na simoy na biglang duman, dahilan upang magsara ang pintuan ng kusina. Nagtinginan sila,
Mabilis sa tinawanan ito ni Gerald. Hangin lang yun, tay. Ngunit si Kaloy, hindi mapakali. Ang kakaibang init sa bulsa ay muling sumiklab. Wari ang malit na mani ay unti-unting gumigising. Lumabas ng bahay si Kaloy para magpahangin. Hawak ang matigas na mani. Nakatingala siya sa kalangitan, pinagmamasdan ng buwan at mga bituin. Kung mutya ka man, kung totoo kang biyaya ng langit o himala ng lupa, sana gabayan mo kami. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Gusto ko lang silang magabayan ng magandang buhay, kahit gaano kahirap titisin ko para sa pamilya. Biglang humampas ang malamig na hangin. Kasunod nito, isang nakakasilaw na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Kagad bumuhos ang ulan. Sa kanyang palad nagliwanag ang mani. Nanlaki ang mga mata ni Kaloy. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mamangha. Subalit isang pakiramdam ng pag-asa ang lumukob sa kanya. Parang tinugon ng kalangitan ang kanyang panalangin. Mabilis kinuha ni Kaloy ang lumang pisi at isinabit ang mani sa leeg. Ginawa niya itong kwintas. Habang nakasabit ito sa dibdib, dama niya ang kakaibang tibok na para bang kasabay ng sariling puso. Huminga siya ng malalim at gumiti ng bahagya. Kahit nanginginig pa ang mga kamay dahil sa pagkabigla sa mga nangyayari. Mula noon, hindi na tinanggal ni Kaloy ang kwintas. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang liwanag ng mutya. At ang hindi pa niya alam, unti-unti na nitong babaguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Kinabukasan gaya ng nakagawian, maaga pa lang ay abala na si Kaloy sa pagluluto ng mani. Sa pagkakataong ito, mas magaan ang pakiramdam niya habang niluluto ang mani. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mutya na nakasabit sa leeg. Pagkatapos maisaayos ang mga gamit at maihanda ang kariton, naglakad na si Kaloy patungong plaza. Pagdating doon, kagad siyang nabigla sa dami ng tao. May palaro, kantahan, sayawan, at isang patimpalak na ginaganap sa mismong gitna ng barangay. Sa isip niya, baka dito na magsisimula ang swerte. Baka tuluyang maubos ang mga paninda. Lumitaw ang mga unang suki. May nagpapareserba ng 2. May kumuha ng 5. Kagad na puno ng sigla ang paligid dahil sa bango ng mainit na mani. Hindi pa siya nakakahinga. Sunod-sunod na lumapit. Wala pang 1 oras. Ubos kagad ang laman ng kanyang kariton. Namangha si Kaloy at umuwi ng maaga. Noon kahit hanggang 10:00 ng gabi, may natitira pa. Pero hanggang ngayon, halos pinag-aagawan pa ang kanyang mga paninda. Sa huling sandali may isang matandang lumapit. Sumubok na humabol sa pagbili. Sa kasamaang palad, wala nang natira ni isang supot kaya't nagpaumanhin si Kaloy. Gayunpaman, nangako siyang magluluto pa bukas at sisiguraduhin mauuna ang matanda sa kanyang mga suki. Pag-uwi ni Kaloy dala ang mga baryang kinita. Mula sa mabilis na pagkaubos ng mga paninda, nakapagtabi ng malaking pera. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakabili siya ng 1 kilo ng bigas, 2 delata at gatas para kay Thea. Pagdating niya sa tahanan, kagad na sumalubong si Gerald. Tatay, ang dami niyo naman pong dala. Tulungan ko na po kayo. Uy, tay, may gatas po ako oh. Wika ni Thea. Napaluha si Kaloy sa tagpong iyon. Noon lamang siya muling nakapag-uwi ng ganong karaming pagkain sa isang gabi. Tahimik na nakamasid si Nanang Doray at marahang tumango. Anak, maraming salamat ha. Maganda ang benta mo ngayon. Kitang-kita ko ang tuwa ng mga bata. Noon pa man sinasabi ko sa iyo, darating din ang oras.
Naahon tayo dahil sa sipag at tiyaga mo. Ngayon unti-unti na nating maabot yan. Makalipas ang ilang araw, kapansin-pansin na ang kakaibang swerte ni Kaloy. Dahil dito, unti-unti ring napapansin na mga kapwa nagtitinda ang pagbabago. Habang abala sa pag-aayos ng barya si Kaloy, nakatanaw mula sa kabilang pwesto si Mang Ador. Ang matagal nang nagtitinda ng inihaw na mais. Napakunot ang noo nito. Halatang nagtataka. Aba, mukhang may iniwang pamana ang tatay ni Kaloy ah. Bigla na lang umangat ah. Dati pareho lang eh. Halos wala tayong maibenta. Ngayon parang sinasalubong na siya na bata oh. Wika ni Mang Ador. Hindi maiwasang sumabat ni Mercy. Tama ka, Mang Ador. Ibang-iba ang bentahan niya ngayon. Baka may sekreto yang si Kaloy. Hindi ganyan ang kalakaran dati. Baka nag-alay yan. O kaya may ginamit na anting-anting. Hindi normal ang swerte. Nagsimula ang mga bulungan. Iba't ibang usapan. Meron pang mga nagbibiro na baka ang mani ay may halong gayuma. Sa gitna ng ingay ng merkado, sumisiksik sa pandinig ni Kaloy ang bawat salitang tumutukoy sa kanya. Bagyang napahinto si Kaloy sa pagbabalot ng mani. Narinig niya ang mga bulungan. Ramdam ang mga matang palihim na nakamasid. Mas piniling manahimik. Sa halip na magpaliwanag, mas minabuting ituon ng atensyon sa mga suki. Ngumiti sa bawat bayad. Maingat na inaabot ang bawat supot ng mani na parang yun na lamang ang tanging mahalaga. Sa isip niya malinaw ang sagot. Hindi kailangang ipaliwanag ang mutya, ang himala, o maging ang biglaang pag-angat ng kabuhayan. Ang mahalaga, nakikita niyang busog ang kanyang mga anak. May gatas si Thea, may baon si Gerald, at may ngiti sa labi ni Nanay Doray. Sa kabila ng mga bulungan, lalong tumibay ang paninindigan. Hindi lahat ng biyaya ay kailangang ipaliwanag. Minsan sapat ng tanggapin na may pasasalamat. Nang magsimula ang tuloy-tuloy na swerte ni Kaloy, napaisip siya na sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa mutya dahil hindi niya alam kung swerte lang ang may dudulot nito. Pagdating ng bahay, may dala na namang grocery si Kaloy. Masigla siyang sinalubong ng mga bata. Habang abala sa pag-aayos sa mga pinamili, tinawag niya si Nanay Doray. "Nay, may gusto po sana akong sabihin." Ano yun, anak? Umupo si Kaloy. Hawak-hawak ang maliit na mutya. Kumikinang ito sa ilaw ng lampara. "Ito ho, Nay, oh. Natagpuan ko ilang linggo na ang nakalipas. Hindi ko alam kung ito ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang swerte natin. Pero natatakot din po ako sa susunod na mangyayari." Sandaling natahimik si Nanay Doray. Nakatitig lamang sa mutya. Wari na gulat. Nag-isip ng malalim. Saan mo naman nakita, anak? Hindi ordinaryong mani yan ah. "Doon ko nakuha sa mamani ko mismo. Akala ko nga buto lang kaya kinain ko na. Pero nilawa ko kagad kasi ang tigas eh. Doon lang ako nagtaka kung ano talaga to eh." Alam mo, anak, aaminin ko. Nung una, hindi ko pinaniniwalaan ang tungkol dyan. Pero isipin mo, hindi na nagkakapalya. Palagi na lang ubos ang paninda mo. Sunod-sunod ang swerte at napakabilis ng lahat ng pangyayari. Hindi ka ba nagtataka? Baka nga may dalang kakaiba yan. Kaya ako nga ho nasabi sa inyo, hindi ko alam kung swerte yung binibigay nito o baka meron ng kapalit. Kaloy, mabuti pang dalin mo yan kay Kaboyet. Nakakabahala na rin kasi. Siya lang ang makakapagsabi kung anong klase ng mutya talaga yan. Sandaling natahimik si Kaloy. Nakatitig sa mutya. Hindi alam kung kaginhawaan o panganib ang dala nito. Sapagkat sa mga mata ng kanyang ina, may liwanag ng pag-asa. Kinabukasan maagang gumayak si Kaloy. Bitbit ang kaba at pag-asa
Pinuntahan ang bahay ni Boyet, ang kilalang albularyo sa bayan. Ang bahay nito ay yari sa kahoy. May mga halamang nakasabit sa bintana at sa paligid ay amoy ng tuyong dahon at usok ng insenso. Tao po. Tao po ka, Boyet. Nandyan ho ba kayo sa loob? Ilang sandali ang lumipas bago marahang bumukas ang pinto. Mula rito, lumabas ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas, kulay abo, puting-puti na wari kumikislap sa sinag ng araw. Ang buhok niya ay mahaba rin, nakalugay sa balikat, at sa bawat takbang ay sumasabay ang ugong ng kanyang tungkod na yari sa matigas na kahoy. Kaloy, ikaw pala. Anong sadya mo't napaaga ka rito? Halika, pasok ka muna. Pumasok si Kaloy. Naupo silang dalawa sa bangkong kawayan. Ramdam ni Kaloy ang bigat ng katahimikan, kaya kagad inilabas ang mutsyang nakasabit sa leg. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Kaboyet, ito ang gusto kong ipatingin eh. Natagpuan ko ito sa mga manigo. Hindi ko alam kung bakit magmula nung nakuha ko to. Sunod-sunod na ang swerte namin. Pero natatakot pa rin ako baka may kapalit eh. Sandaling tumitig si Kaboyet sa mutya. Hindi siya nagulat na para bang alam na kung ano ang karap. Kinuha niya ito at hinawakan ng maigpit at saka tumingin kay Kaloy. Kaloy, ang hawak mo ay isang mutya. Hindi basta-basta. Malakas ang kapangyarihan nito. Mutya na nagbibigay ng swerte, biyaya at proteksyon laban sa masasamang elemento. Natigilan si Kaloy. Hindi alam kung matutuwa o mas matatakot. Totoo ba ka, Boyet? Kaya po ba bigla na lang gumanda ang kita ko? Pero paano kung mawala to? O hindi kaya may hininging kapalit? Tandaan mo, hindi sapat na hawakan lang ang mutya. Kailangang alagaan, pakainin ng dasal, patibayin ng mabubuting gawa at wag na wag mong hahayaan na manaig ang kasakiman. Sapagkat ang mutya ay gaya ng tao, nabubuhay sa liwanag ng kabutihan. Napayuko si Kaloy. Pinisil ang palad. Ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa loob niya, alam niyang iyon lamang ang tamang landas. Ang maging mabuti, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Isang gabi habang abala si Kaloy sa pagtitinda ng mani sa plaza, lumapit ang isang matandang babae. Mabagal ang bawat hakbang. May hawak na tungkod na mas matanda pa sa kanya. Nakasuot ng kupas na saya na halos punit-punit sa tagiliran. Bawat galaw, animoy may bigat na hindi mapaliwanag. Paglapit ito sa kariton, kinuha ang isang supot ng mani. Iaabot na sana ni Kaloy nang biglang kumislap ang mutya na nakasabit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang biglang pag-init at pintig nito na para bang may nagbabadyang panganib. Napatigil si Kaloy. Gulat na napatingin sa matanda. Ganon din ang matanda. Malaki ang mga mata. Nagbago ang reaksyon ng muka. Mabilis na iniwas ang tingin. Salamat na lang. Hindi ko na pala kailangan iyo. Hindi na ako bibili. Ibinaba nito ang supot ng mani at halos matumba sa pagmamadali habang tumatalikod. Sa bilis ng paglalakad, nabangga pa niya ang ilang dumaraan na kagad namang nagbulong-bulungan. Ano kaya nangyari dun? Hindi man lang niya kinuha yung mani. Napatingin siya sa mutya. Kumikislap pa din ito. Bagamat unti-unting humuhupa ang liwanag, kinabahan si Kaloy. Pinilit ngumiti sa mga natitirang suki. Ayaw niyang ipahalata ang kaba. Nang matapos ang gabi, muling ubos sa mga paninda. Bitbit ang perang kinita at ilang perasong pagkain para sa pamilya.
Tinahak niya ang masukal na daan pauwi. Tanging liwanag ng buwan at huni ng mga kuliglig ang kasama. Kaso nga lang hindi niya namalayan, isang anino ang sumusunod sa kanya. Ang matandang babae. Tahimik itong lumalakad sa masukal na gilid ng daan. Makikita lamang ang hugis ng pagkayuko sa katawan sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Sa mga mata, kumikislap ang mapanganib na ningning. Hindi siya basta matanda. Isang uri ng aswang. Narinig ni Kaloy ang kakaibang kaluskos sa mga dahon at sanga. Kagad hininto ang kariton. Kinuha mula sa ilalim nito ang matalim na itak na laging dala simulat sa pool bilang proteksyon sa hindi inaasahang pangyayari. Sino yan? Huwag ka magtago, lumabas ka! Tumigil ang mga yabag. Mula sa anino lumitaw ang matanda. Ngayon mas malinaw na ang anyo niya. Ang mga ngiti ay naging pagngisi. At sa kabila ng kulubot na balat, kumikislap ang matutulis na ngipin. Hindi ka pang karaniwang tendero, Kaloy. Ramdam ko ang mutsyang dala mo. Kaya pala ako natigilan kanina. Malakas ang proteksyon mo. Pero hindi ka palaging poprotektahan ng mutya. Masarap ang dugo mo. Muling nagliwanag ang mutya. Mas maliwanag kumpara kanina. Parang apoy na nagbabantang sumiklab. Ramdam ni Kaloy ang init at lakas na dumadaloy sa katawan. Hawak ang itak. Mariin niyang tinapik ang kahoy ng kariton para mag-ingay. Wari ba na nagpapatapang ng kalooban? Kung may balak ka masama, huwag mo nang ituloy. Hindi ako nag-iisa. Dahil pinoprotektahan ako ng mutya ko. Ibinuka ng matanda ang bibig. Lumabas ang matatalim na ngipin na gutom na gutom. Sa mismong sandaling iyon, biglang kumislap ang mutya. Isang matalim na liwanag ang bumalot kay Kaloy. Napatras ang aswang. Napasingap. Nagsimulang umurong. Hindi magtatagal ang kapangyarihan ng mutya mo, Kaloy. Babalikan kita. Sa isang iglap, nawala ito sa dilim ng masukal na gubat. Iniwan si Kaloy na nakahawak pa rin sa itak. Humihingal. Tinitignan ng mutya na ngayoy unti-unti nang kumakalma. Pagdating ni Kaloy sa kabilang bahay, agad niyang ipinasok ang kariton at sinara ang pintuan. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Hawak-hawak ang mutya na ngayon ay malamig na uli. Nakita niya si Nanay Duray at nakaupo ito sa papag. Tinatahi ang sirang damit ni Thea. Kagad nitong napansin ang kakaibang itsura ng anak. Anak, bakit parang namumutla ka? May nangyari ba sa plaza? Huminga ng malalim si Kaloy bago nagsalita. Nay, may lumapit pong matanda kanina. Bumili siya ng mani pero nagliwanag ang mutya ko. Bigla na lang siyang tumigil at umalis. Hindi ko na sana iisipin pero habang pauwi po ako, sinundan niya ako. Ramdam ko ang presensya niya sa masukal na daan. Hindi po siya basta matanda, Nay. Nakita ko mismo. Nagpalit siya ng anyo at naging aswang. Nabitawan ni Nanay Duray ang karayom. Kagad itong napatingin sa anak. Nanlaki ang mga mata. Aswa! Diyos ko, anak. Mabuti na lang dala mo ang mutya kung hindi. Kung hindi, baka wala na ho ako ngayon, Nay. Hinabol niya ako hanggang sa masukal na daan. Pero nung kumislap ang mutya, napatras siya at naglaho. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig sa labas. Ramdam ni Kaloy ang bigat ng mga salitang binitawan. Anak, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala to. Kung totoo ngang aswang ang lumapit sa'yo, ibig sabihin alam nila kung nasaan ka. Baka pati mga anak mo madamay. Yun na nga ang iniisip ko, Nay. Kailangan nating humingi ng tulong.
Si Kaboyet lang nakakaalam ng tungkol sa mutya. Siya lang ang makakapagsabi kung paano ko ito mapoprotektahan. Hindi lang ako, pati ho kayo. Kinabukasan maagang umalis si Kaloy papunta sa kabilang bayan. Maingat niyang tinahak ang daan. Dala ang mutya na nakasugbit sa tagiliran ang itak. Pagdating sa bahay ni Kaboyet, kumatok si Kaloy. Magandang umaga ho, Kaboyet. Inaasahan ko ang pagdating mo. May naramdaman akong kakaiba kagabi. Halika, pumasok ka. Pagupo sa loob ng bahay, amoy insenso at halamang gamot. Pinaliwanag niya ang pangyayari mula sa plaza hanggang sa masukal na daan kung saan sila nagharap ng aswang. Tahimik na nakikinig si Kaboyet. Nakapikit. Pinapakinggan ang mismong alon ng kwento sa hangin. Hindi basta-basta ang nakasalubong mo, Kaloy. Ang mutya ay nasa iyo. Kilala ito ng mga nilalang ng kadiliman, kaya sila nag-aalangang lumapit. Pero tandaan mo, kung mas lumalakas ang proteksyon mo, lalo ring tatapang ang mga aswang na susubok na sumira dito. Ibig pong sabihin, Kaboyet, hindi titigil ang mga yun. Hindi. Hanggat hindi mo natututunang alagaan at palakasin ang mutya mo, hindi sapat na hawak lang ito. Kailangan mong alagaan ang sarili mong puso, dasal, kabutihan at lakas ng kalooban. Dahil ang mutya, anak lang ng pananampalataya at gawa. Kung marupok ang kalooban mo, mawawalan ito ng bisa. Nakasalalay ang kapangyarihan ng isang bagay sa iyong paniniwala at pagkilos. Kahit ano pong mangyari, hindi ko to susukuhan. Kung ito magpoprotekta sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Sandaling natahimik si Kaboyet. Tumayo siya at kumuha ng maliit na sisidlan na gawa sa langis at dahon. Ipinahid niya ito sa mutya at saka nagdasal ng mahaba. Pabulong. Hindi maiintindihan ng karaniwang tao. Nang matapos, tumingala siya kay Kaloy. Kaloy, simula ngayon, hindi ka na basta tendero ng mani. May dala kang kapangyarihan na babantayan at susubukin ng dilim. Huwag kang bibitiw at kapag dumating ang oras, kailangan mong pumili. Manatiling tahimik o ipaglaban ang lahat ng mahal mo. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Kaloy habang natutulog si Nanay Duray at ang mga bata. Nanatili siyang gising sa labas ng kubo. Hawak ang itak, nakasabit sa legang mutya. Nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Nakaramdam si Kaloy ng panganib. Muli na namang kumislap ang mutya. Mahina kumpara sa una, ngunit unti-unting lumakas ang liwanag. Nandito na naman sila. Mula sa madamong bahagi ng kagubatan, lumitaw ang matandang babae. Ngayon hindi na siya nag-iisa. Kasama ang dalawang nilalang. Mga aswang na pulang-pula ang mga mata. Mahaba ang mga kuko. Gising dahil sa gutom at uhaw sa dugo. Ano, Kaloy? Akala mo ba ligtas ka na dahil sa mutya mo? Huwag kang magpapadala sa liwanag niyan sapagkat mas lalo ka lang nitong inilalapit sa amin. Ang dugo mo ay mas matamis, mas babango dahil pinili ka ng kapangyarihan. Hindi ka namin tatantanan hanggang sa huling pintig ng iyong puso. Umangat ang buhok ni Kaloy sa batok. Nanatili siyang matatag. Itinaas ang mutya. Itinapat sa buwan. Kumislap ito ng mas maliwanag. Sagot sa kanyang tapang. Hindi niyo ako matatakot. Hindi niyo rin madadampian ang pamilya ko. Hanggat buhay ako, hindi kayo makakalapit sa kanila. Mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang. Mahabang kuko ang nakaumang. Bago pa siya makalapit, biglang kumawala mula sa mutya ang nakakasilaw na liwanag. Napatras ang mga nilalang. Napasigaw. Dahan-dahang natunaw sa alab ng liwanag.
Nang makita ito ng matandang babae ay napatras siya, hindi makapaniwala. Hindi pa. Hindi pa ito tapos. Maganda ka. Babalikan kita. Bago pa siya makatakbo, muling kumislap ang mutya. Bumalot sa paligid ng malakas na liwanag na wari apoy ng buwan. Sumigaw ang matanda hanggang sa tuluyang naglaho. Naiwan si Kaloy. Hingal na hingal. Hawak ang itak. Sa halip na panghinaan ay nakaramdam ng matinding ginhawa. Hindi siya nag-iisa. Ang mutya ay hindi lamang nagbibigay ng swerte at proteksyon. Ito'y sagot sa kanyang panalangin. Biyaya na kailangang ingatan. Pumasok siya sa kanilang bahay. Nakita si Nanay Doray, gising at nag-aalala. Anak, narinig ko ang lahat. Diyos ko, salamat at ligtas ka. Totoo ang mutya. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Simula ngayon, hindi ko na lang iisipin na swerte natin ang bagay na to. Isa itong tungkulin. Hanggat nasa akin ang mutya, gagamitin ko ito para ipagtanggol ang ating pamilya at buong baryo. Hindi doon natapos ang kwento. Habang patuloy na nagbibigay ng proteksyon ng mutya, lalong dumadagsa ang biyaya sa kanilang pamilya. Ang dating simpleng kariton, lumago. Nakapagpunda ng sariling lupain. Nakapagtanim ng iba't ibang uri na bumuhay sa kanila. Si Thea na dati may karamdaman, unti-unting gumaling. Sapat na gamot at maayos sa pagkain, kaya nang bilhin ni Kaloy. Si Gerald ay nakapag-aral ng maayos, palagi nang may baon. Hindi rin nakalimot si Kaloy na tumulong sa iba. Kapag may kapitbahay na nagugutom, palagi may dalang supot ng mani o bigas. Kapag may nagkakasakit, hindi nagdadalawang isip na tumulong. At higit sa lahat, kapag may masamang banta ng nilalang, siya ang unang sumasaklolo. Dala ang kapangyarihan ng tangang mutya, ang simpleng mutya ng mani na nagbibigay ng kayamanan at kalakasan. Ang susunod na kwento ay tungkol sa palaspas na pangpatay ng aswang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nina. Taong 1899 sa liblib na bayan ng Panay. Sino nga ba ang tunay na halimaw? Kung sino ang lumalamon ng laman o kung sino ang hindi marunong magpatawad? Noong unang panahon pa lamang, matagal nang may madugong hidwaan sa pagitan ng angkan ng mga aswang at angkan ng mga mangkukulam. Sa bawat gabi, naliligo ng dugo ang lupa sa kanilang sagupan. Sa bawat atake, may mga pamilyang nauulila, mga angkang winasak ng walang humpay na galit at paggiganti. Sa loob ng maraming dekada, tanging takot, pangamba, paghihigante ang naging ilaw ng daanan, isang digmaang walang hangganan na lumason sa kanilang mga puso. Ngunit sa gitna ng digmaan, isang bihirang pag-ibig ang nagbunga, isang mangkukulam at isang aswang, laban sa lahat ng batas ng kanilang maangkan, piniling magmahalan. Ang kanilang ugnayan ay naging mitya ng pagbabago. Dito napagtanto ng mga angkan na posible pala silang mamuhay ng payapa at magkasama. Sa wakas, napilitan ang dalawang panig na mag-usap. Nabuo ang kasunduang makakapagpabago ng kanilang mga buhay. Hindi na sila maglalaban kung hindi rin lalampas ang bawat isa sa itinalagang teritoryo ng bawat grupo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, katahimikan ang bumalot sa mga gubat at mga bayan. Lumipas ang dekada. Ang dating mga pangungutya ay naging paggalang. Ang dating apoy ng galit ay napalitan ng malamig,
ngunit matatag na kapayapaan. Bagamat hindi naging lubos na magkaibigan, natutunan nilang mamuhay ng hindi dumadanak ang dugo, patayan sa pagitan nila. Kaso nga lang, nagbago ang lahat. Isang araw, habang naghahanda ng mga ritual at mga kasangkapan sa loob ng tahanan si Aling Isa. Anong ibig mong sabihin, Isko? Nasaan ang kapatid mo? Tanong ni Aling Isa, pinuno ng mga mangkukulam. Katulad po ng sinabi ko na ang sabi ng mga kalaro ni Mila, bigla daw nawala habang naglalaro sila Tugon ni Isko, ang panganay na anak ni Aling Isa. Ano ba naman yung batang yan? Hindi porket paborito ko siya, gaganyan-ganyan. Napakadami ko ng ginagawa Simula nang mamatay ang ama niyo, sa akin napunta ang responsibilidad ng ating angkan. Sana naman tulungan niyo ako sa pamamagitan ng pag-iwas sa gulo at pagiging pasaway. Huwag ho kayo mag-alala, Nay. Ako nang bahalang maghanap kay Mila. Siguro naman bago magapunan makikita ko rin siya. Papasabihan ko rin ang mga bata. Kung ganun, maraming salamat, anak. Nagpatuloy na ang matanda sa trabaho, habang si Isko naman lumabas muli upang hanapin ang kapatid. Katulad nga ng sinabi ni Aling Isa, hindi na naging madali ang pamumuhay nito simula nang yumao ang asawa. Hindi pa rin matukoy kung ano ang eksaktong dahilan ng pagkamatay, ngunit tinanggap na lamang ito ng pamilya. Mabuti na lamang binata na ang anak na si Isko, na siyang naging katuwang kahit papano sa pamamalakad ng matandang babae. Tahimik naman, may kanya-kanyang buhay madalas ang mga kapwa mangkukulam nito. Ngunit ganun pa man, hindi nawawala ang responsibilidad niya na tumulong at turuan ang mga nasasakupan. Hindi lamang ordinaryong mga mangkukulam ang angkan nila Aling Isa. Matatag ang kanilang komunidad. May respeto sa bawat isa. Dahil ang kanilang mahika ay hindi ginagamit sa kasamaan, kundi upang makatulong sa mga kapwa, ipagtanggol ang mga naaapi. Kaya naman madalas silang nakakatunggali ang mga aswang noon dahil sa mga mortal na nangingi ng kanilang tulong. Kaso nga lang dahil din sa kasunduan, ang tulong na lamang na maipapayo nila, wag nang lumapit sa teritoryo ng mga aswang. At kung nais sila ng kaligtasan, mabuti nang dumaan sila o manatili sa lugar ng mga mangkukulam. Dahil sa ganitong pangyayari, ilan sa mga aswang ang napilitang mamuhay sa pagkain ng mga hayop dahil limitado na lamang ang mga mortal na kanilang nakukuha. Gayunpaman, nakayanan naman ng kabilang grupo dahil kalaunan nasanay sila sa ganitong kalakaran. O Isko, anong oras na? At bakit hindi mo pa kasama si Mila? Tanong ni Aling Isa sa anak. Hindi sumagot si Isko. Balisa. Tulala sa kung ano man ang nais itong sabihin. Ano bang nangyayari sa'yo, iha? Sumagot ka kapag tinatanong ka. At ano yung hawak mo? Hindi pa rin sumasagot si Isko. Itinaas lamang nito ang hawak. Isang tela. Punit at maraming dugo. Nung una ay hindi maintindihan ni Aling Isa kung para saan. Ngunit nang titigang mabuti, kagad niyang kinuha ang tela at nakita nito ang bulaklak na nakatahi sa damit. Nanlaki ang mga mata. Tinanong muli si Isko. Walang ibang nagawa ang binata kung hindi tumango at maluha na lamang. Napasigaw ng napakalakas ang pinuno ng mga mangkukulam. Hindi niya matanggap na sa isang iglap mawawala ang kanyang anak. Nawalan na nga ako ng asawa. Pati anak ko kukunin niya. Mga aswa, magbabayad kayo sa ginawa niya. Kumidlat ng napakalakas ng gabing yun bago bumagsak ang malalakas na ulan. Sa sobrang lakas ng emosyon, maging ang panahon ay nakikiramay sa mangkukulam. Ang sabi ng mga bata sa akin,
Naglalaro sila ng taguan. Nung una, akala nila sobrang galing lang ni Mila na magtago eh. Kaso nag-alala sila. Lumipas na ang ilang oras, hindi pa rin siya nagpapakita. Lumapit sila sa akin kanina dahil akala nila nakauwi na eh. Kaya naman pumunta rin ako sa iyo nung umaga. Kaso nga lang, wala na talaga si Mila eh. Saan mo nakita ang telang yan? At nasaan ang katawan ni Mila? Napalunok ng napakalalim si Isko. Hindi sigurado kung paano ito sisimulan. Kung saan bago ang harang, sa bungad ng teritoryo natin at mga aswang. Lumagpas sila sa harang natin para kunin si Mila. Sumigaw na lamang sa sobrang galit ang matanda. Nang maisip nito na sinira ng mga aswang ang kasunduan para lang makatikim muli ng laman. Magkahalong hinagpis, lungkot at matinding galit ang naramdaman ni Aling Isa. Nang mga panong iyon, tanging paghiganti na lamang ang nag-iisang laman ng kanyang isipan. Samantala, sa kampo ng mga aswang, habang abala si Mang Roman, ang pinuno ng mga ito, sa pakikipagpulong sa mga tauhan, biglang may sumingit upang magatid ng importanteng balita. Siguraduhin mong importante ang sasabihin mo, Ismael. Hindi porket anak kita, hindi mo gagalangin ang ating tradisyon. Wika ni Mang Roman. Pasensya na po kayo, tay. Importante ang sasabihin ko. Hindi na ito pwedeng mag-intay. Umalis muna sa silid ng ama upang silang dalawa ang mag-usap. Oh, hindi ba maganda yon? Nakahuli ng mortal na mga bata. Sigurado matagal na silang nagugutom at maaaring hindi na rin sapat ang karne ng mga hayop para sa atin. Ang pagpupulong nga namin ang patungkol dyan. Dahil sa pakikialam ng mamang kukulam, hindi na kasing lakas sa mga dating aswang ang angka natin. Hindi niyo naiintindihan, tay. Hindi lang basta bata ang napatay nila. Nasa kalagitnaan ng pagkain ng mga bata nang makita ko mukha ng biktima. Anak ng isang mangkukulam. Teka, sigurado ka ba sa sinasabi mo, anak? Baka naman kamukha lang yun. At isa pa, sa dinami-daming mortal na dumadaan sa kanilang teritoryo, posibleng anak yun ng mga dayuhan. Sigurado ako, tay. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin kapag nakaabot na sa kanilang impormasyon. Ngayon pa lang nakakaramdam na ako ng dilubyo. Kakaiba ang lakas ng kidlat at ulan ngayong gabi. Ang panahon ay konektado sa kanilang damdamin. Panalangin na lang sana na hindi yon anak ng pinuno. Kung ang bawat miyembro nila ay pinapahalagahan, paano na lang kung mismong anak na ng pinakamataas sa ang kanila ang nabiktima? Dalhin dito mga bata. At kung kaya, dalhin dito ang bangkay. Sana lang walang maiwang bakas o ebidensya na makakapagturo sa atin sa teritoryo ng mga mangkukulam. Hanggat maaari iwasan natin ang gulo. Lumipas ang ilang araw bago tuluyang mabunyag ang katotohanan. Matapos ang masuring imbestigasyon ng mga aswang, natuklasan na habang naglalaro sila Mila at ang mga kasama nito, napadpad ang batang babae sa mismong teritoryo nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga batang aswang na naroon, nag-aabang ng mga ligaw na hayop o kapag sinuwerte ay tao. Umakyat sa harang ang bata at doon nagtago. Hindi na malayang nakatawid na siya sa ipinagbabawal na lupa. Nang matuntun siya ng mga batang aswang, kagad sinunggaban. Sa paniniwalang isa lamang itong mortal na napadpad sa kanilang puok. Lalo na't bihira lamang ang ganitong pagkakataon. Hindi na nila pinalampas pa. Walang kalaban-laban ang 10 taong gulang na bata. Huli na nang matuklasan ng mga aswang na anak pala ito ng pinuno ng mga mangkukulam.
Ito na nga ang kinakatakutan ni Mang Roman, na ang mismong dugo ng kalabang pinuno ang nasawi. Alam niyang malaki ang posibilidad na maghihigante ang mga ito. Hindi ba alam ng batang yon ang kasunduan? Hindi siya dapat lumampas sa harang. Kung tutusin, sariling kapabayaan niya ang nangyari. Nasa naman nagbabantay? Bakit siya nakalampas? Hindi siya dapat magiganti, lalo na't sila naman ang may pagkakamali. Ganon nga po, tay. Ngunit kahit anong paliwanag natin, hindi nakikinig ang matanda. Lalo na't kakamatay lang din ang asawa niya. Hindi niya siguro matanggap na maging anak niya ay mawawala din. Hindi natin kasalanan ang bagay na yan. Malinaw ang kasunduan. Kung sisirain niya ito ay lalaban tayo. Huwag po sana nating kalimutan ng maaaring kabayaran ng digmaan, Ama. Maraming inosente ang madadawit dito. Napagtanto ni Mang Roman na tama ang sinabi. Hanggat maaari ayaw din itong mawala ng angkan. Hindi dahil sa kaduwagan. Ayaw lamang na magsayang ng panahon at mga tauhan. Kulang na sila sa pagkain, lalo na't nalilimitahan na ang mga taong nauhuli ng mga ito. Hindi na kasing lakas, katulad ng dati ang kanyang mga alagad. Kaya naman ilang beses kinausap ni Mang Roman si Aling Isa. Ngunit kahit anong paliwanag, hindi pa rin mababago ang katotohanan. Pinatay ng mga aswang ang anak nito. Nay, itutuloy mo pa rin ba ang laban sa mga aswang? Ilang beses na nilang ipinaliwanag ang tunay na nangyari kay Mila. Masakit mang isipin pero tama sila. Nasa atin ang problema. Nasisiraan ka na ba? Anong nakain mo? Bakit naniniwala ka sa mga aswang? Sa tingin mo ba nagsasabi sila ng totoo? Malaki ang posibilidad na pinagtatakpan nila ang kapwa nila. Dapat una pa lang, hindi na sila nabuhay. Wala na silang ibang ginawa kung hindi kumuha at pumatay. Ang nararapat sa kanila, mawala ang buong lahi para matapos na ang lahat ng ito. Kahit anong pagpapaliwanag ay hindi na uubra. Sigurado na ang pinuno na mamangkukulam, ipaghihigante ang pagkawala ng anak. Inihanda nito ang mga kasapi, naganda ng malalakas na orasyon, mga sandata at lahat ng kailangan upang hindi lang magigante, kundi tapusin ang lahi ng mga aswang. Halos hindi na makilala ni Isko ang kanyang ina. Ang dating maamo at maunawaing matanda ay nabalot na ng lungkot at puotang puso. Mahaba at gulo-gulo ang puting buhok. Malaki at maitim na ang ilalim ng mga mata. Tila ilang buwan nang hindi natutulog. Ang mga mata ay sobrang pula. Hindi humihinto sa kakaiyak. Madumi at sira-sira na ang mga damit. Akalain mong itim na mangkukulam na ang ina sa labis sa sama ng loob na nararamdaman. Anong gagawin natin sa mamang kukulam, Roman? Hindi tayo pwedeng mag-antay, lalo na't alam natin na aatake sila. Maraming mga bata dito at pamilyang umaasa sa atin. Wika ni Maya, ang asawa ni Mang Roman. Maraming mauulila kung hindi tayo lalaban, lalo na't hindi na ganong kalakas ang depensa natin. Pero siguradong mauubos tayo kung hahayaan lamang natin sila. Ang pinakamagandang gawin sa ngayon ay maganda. Wika ni Mang Roman habang hinahanda ang mga kasapi. Paano na lang ang mga anak natin, Roman? Si Ismael nasa wastong edad na, pero paano mga bata? Hindi ko hahayaang mapano ang mga anak natin. Sa laban huwag kayo magpapakita. Magtago ka kasama mga kabataan. Gawin mo ang lahat upang protektahan sila kung sakaling matuntun kayo ng mga mangkukulam. Wika ni Mang Roman bago tuluyang umalis. Isang gabi, habang bilog ang buwan, nagtipon-tipon sa gubat ang mga mangkukulam. Nakahanda ang mga orasyon, apoy, maging ang sandata,
Takot man pero handang lumaban. Tandaan niyo, ang layunin natin ay hindi lang patayin ang mga aswang, kundi ubusin ang kanilang lahi. Hindi na tayo susunod pa sa makalumang usapan. Hindi rin tayo matatakot para sa kaligtasan ng ating mga anak at mga mortal na ating tinutulugan. Hindi na mangangamba pa na sila ay mamamatay. Ngayong gabi, tatapusin natin ang lahat. Nagsimula na magdasal ang ilan. Ito ay upang proteksyonan ang mga lalaban. Kasama si Isko sa mamandirigma. Ngunit kitang-kita sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Naiulitin ko, sigurado po ba talaga kayo sa plano? Pag-isipan niyong mabuti. May mga kasama tayong pwedeng masawi sa laban. May mga pamilya silang mauulila. Alam natin ang katotohanan na tayo may kasalanan dito. Si Mila ang hindi tumapad sa usapan. Lumagpas siya sa hangganan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Mga halimaw ang kalaban natin. Ano bang malay nila sa konsepto ng pamilya? Ang gusto lang nila kumain ng kumain. At isa pa, handa naman tayo. Sigurado kung hindi na ganun kalaki mawawala sa kampo natin. Paano mo nagagawang sikmurain? Nakampihan ng mga laing pumatay sa kapatid mo. Hindi na nakasagot pa si Isko nang salubungin siya ng matalim na titig ng ina. Ibang-iba na ang anyo nito. Hindi na may tuturing na tao, kundi isang halimaw. Namumuo sa mukha nito ang matinding galit at pagkadismaya. Kitang-kita rin na handang isakripisyo kahit ang kapakanan ng mga kasapi, basta lamang may sakatuparan ang pagiganti. Kaya naman, inihanda na lamang muli ni Isko ang sarili sa laban. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw sila Mang Roman kasama ang mga alagad. Tahimik na naglalakad pasulong. Sa unang tingin, walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Nakipagtitigan ang ilan sa mamangkukulam. Gulat na gulat sa nasasaksihan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na muli silang magkita ng malapitan. Sa lahat ng taon na nagdaang tahimik at payapa, muli na namang magsisimula ang kaguluhan. Huwag kayong magpapalinlang sa mga aswang na yan. Mga halimaw! Hindi kami halimaw. Pinoprotektahan namin ang angkan at ang kapakanan ng aming pamilya. Wika ni Mang Roman. Hindi nyo tinupad ang kasunduan. Hindi dapat mangingialam ang grupo nyo sa lahi namin. Kasunduan. Huwag kang magpatawa. Kayo ang unang sumira sa kasunduan. Kung digmaan ang gusto nyo, tatanggapin namin. Pero huwag kayong magmaang-maangan na kayo ang unang nanggulo. Dito na sumiklab ang laban. Ang ilang dekadang kapayapaan, tuluyang nabasag ng gabing yun. Sa gitna ng madilim na kagubatan, nagsimula ng mag-orasyon ang mga mangkukulam. Bitbit ng bawat isa sa kanila ang mga gamit. Iba't ibang uri ng mga sandata na kinargahan ng mataas na uri ng orasyon upang magsilbing lason sa kahit sinong tatamaan. Kumidlat ng napakalakas sa gitna ng dalawang panig. Nang mapagtanto ni Mang Roman na hindi na talaga magpapaawat ang matandang mangkukulam, unti-unti silang nagbago ng anyo. Ang ilan sa nilang nabiyak ang mga bibig hanggang tenga. Doon lumabas ang napakahabang mga dila. Lumitaw din ang mga pangil na kumikislap sa ilalim ng buwan. Humaba ang mga kuko, handang bumaon sa laman ng kalaban. Ang ilan ay tinubuan pa ng pakpak. Sinasabi ko sa inyo, mapagpanggap ang kanilang lahi. Huwag kayong mag-aalinlangan na patayin sila. Wika ni Aling Isa. Napangisi na lamang ito. Sa unang bugso ng laban, isang mangkukulam ang mabilis na nagsunog ng papel na may orasyon. Isinigaw nito ang dasal at kagad sumabog sa apoy ang isa sa mga aswang. Nagpumiglas, ngunit kalaunan ay tuluyan ding nasunog ang katawan. Umangil ng napakalakas ang mga kasapi at sumugod na rin ang buong grupo.
Halos mayanig ang lupa sa bawat yapak ng mga nilalang. Agad-agad silang gumanti. Mabilis tumalo ng iba habang ang iilan ay lumilipad. Sinaksak gamit ang mahabang kuko ang ilang mangkukulam. Hinugot ang puso at ang mga lamang loob. Halos maligo na ng dugo ang bawat panig. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng bawat nasasaktan o napapaslang. Nagbuhos ng banal na langis ang isa sa mamang kukulam na siyang kagad ikinasawi ng mga nilalang. Tila nalapnos ang mga ito, natunaw na parang tubig. Ngunit limitado lamang ang kanilang dala. Hindi inasahan ni Aling Isa na napakaraming kasapi niya ang masasawi. Minaliit niya ang kakayahan ng kalaban. Nagpatuloy ang digmaan. Bawat namamatay ay may kapamilya o kaibigang nagiganti. Walang nagpapatalo. Tanging dalawa lamang ang gagawin ng bawat isa. Pumatay o ikaw ang mamatay. Naglabas ng kakaibang palaspas si Aling Isa. Hindi may paliwanag ang itsura nito. Isang hampas lamang ay nagliliyab kagad ang aswang na natamaan ng hangin nito na tila papel na nasusunog. Maraming umatake kay Aling Isa, ngunit lahat sila ay nasawi. Hindi pa rin nagpatalo ang kanilang grupo. Dumarami ang mga nilalang na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Sinakmal ng ilan ang leeg ng mga mangkukulam upang hindi na makapag-orasyon, habang ang iba naman pinilas ang kanilang balat habang buhay pa. May mangkukulam na nagpakawala ng abo mula sa banga. At nang masingot ng dalawang aswang, bumula ang kanilang bibig at namatay. Ngunit kapalit nito, isang aswang ang lumapit mula sa dilim at kinuyog siya. Pinagpira-piraso ang kanyang mga buto, kalamnan, hanggang sa hindi na makilala ang katawan. Sa bawat aswang na bumabagsak, may kapalit na buhay ng mangkukulam na nawawala. Ang lupay na bahira ng dugo. Ang hangin ay amoy bakal na sinunog na laman. Ang sigawan ng orasyon, halakhak ng halimaw ay nagsanib. Lumikha ng malaimpyernong eksena sa gitna ng kagubatan. Hanggang kailan tayo makikipagdigmaan, Nay? Hanggang sa maubos ba ang kalahi natin? Hanggang maubos ang lahi nila. Tignan mo, Nay. Parami sila ng parami. Parang gawa sa lupa ang iba. Hindi tayo mananalo sa labang to. Sa sobrang galit, nasampal ni Aling Isa ang anak. Pagod na ako. Kumakampi ka sa kalaban. Kung hindi mo mahal ang kapatid mo, mahal ko ang anak ko. Pero hindi to tama, Nay. Tignan mo ang paligid mo. Wala nang makakawi sa kani-kanilang pamilya. Marami ng batang mauulila. At maniwala ka o hindi, ang mga tinuturing mong kalaban natin may mga pamilya din. Sana inisip nila yan bago kunin ang anak ko. Hindi pa rin nawawala sa mga mata ni Aling Isa ang pananabik na magiganti. Kagad nitong hinanap ang mga anak ni Mang Roman. Wari ng matanda na kung mapapaslang niya ang mga ito, maaaring ito ang makapagpatahimik ng galit. Itigil mo na ang binabalak mo, Nay. Hindi pagpatay ng inosente ang mga sagot sa pagkamatay ni Mila. Kahit patayin mo ang lahat ng aswang, hindi mo na siya mabubuhay pa. At ano gusto mo, patawarin ko sila? Hindi ko hahayaang mapunta lamang sa wala ang pagkamatay ng anak ko. Nagsagawa ng orasyon si Aling Isa upang matunton ang kinaroroonan ng mga anak ni Roman. Dahil malaki na si Ismael, minabuti niyang maliliit na bata katulad ni Mila ang kanyang kikitilin. Natuntun nito ang pinagtataguan ni Aling Maya at ang kanyang mga anak. Matinding labanan ang namagitan sa dalawang ina. Ang inang gagawin lahat upang magiganti. At ang inang handang mamatay, maprotektahan lamang ang mga ito. Habang si Isko ay hinahanap ng ina, alam niyang sa huli, pagsisisihan din ng matanda ang gagawin. Sa gitna ng labanan ng dalawang ina, kahit sagutan, tuluyang napatay ni Aling Isa si Aling Maya. Bumagsak ito sa lupa at pinagutan niya ng ulo. Umiiyak at takot na takot ang dalawang batang naiwan, isang babae at isang lalaki.
Maigpit na magkayakap. Tila hindi alam kung ano ang nangyayari at bakit pinatay ang kanilang ina. Itinaas na ni Aling Isa ang palaspas, handang isagawa ang huling pag-atake. Ngunit nang tumama ang kanyang paningin sa mga mata ng batang babae, bigla siyang nanghina. Parang nawalan ng lakas sa mga braso. Napalood siya sa harapan nito. Dahan-dahan siyang nilapitan ng batang aswang. Umiiyak pa rin ito. Nanginginig ang katawan, subalit matapang na itinulak ang kapatid sa kanyang likuran upang ilayo sa matanda. Handa siyang magsakripisyo kahit takot na takot upang protektahan lamang ang bunso. At nang sandaling iyon, nakita ni Aling Isa sa mga mata ng bata ang mukha ni Mila, ang kaparehong inosenteng titig, ang parehong pagmamakaawa. Naalala niya ang sariling anak. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Aling Isa na ipaglaban ang anak hanggang kamatayan, bagay na nagawa ni Aling Maya. Nakipaglaban hanggang sa huling hininga, alang-alang sa anak. Nalusaw ang galit ni Aling Isa, napalitan ng kirot at pagkabagabag. Saktong dumating si Mang Roman at si Isko. Akala ng dalawa, maglalaban sila. Ngunit napagtanto na kapayapaan lamang ang nais ng bawat isa. Ako na lang ang patayin mo. Huwag ang mga anak ko. Inosente at walang malay ang mga yan. Parang awa mo na. Ako na lang ang kunin mo. Hindi na sana magiganti pa si Aling Isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon na bitawan niya ang palaspas. Mula dito umiip ang hangin. Biglang nagliyab, tumama sa matandang pinuno. Bago tuluyang lamunin ng apoy, nagsalita si Mang Roman. Ang tinig ay puno ng pait, ngunit may dignidad. Tumigil ka na sana sa pag-asik ng dilim, Aling Isa. Oo, kami mga aswang, ngunit hindi kami halimaw kagaya mo. Napaluha si Isko sa huling salita ng pinuno. Nangako siya na aalagaan at hindi papabayaan ang mga naiwang anak. Bago tuluyang naglaho sa usok at maging abo, napangiti si Mang Roman. Huling tanda ng pag-asa sa kabila ng kanyang sinapit. Mabigat ang iniwan nitong alaala, ngunit nagpatuloy pa rin ang buhay ng mga mangkukulam. Unti-unti nilang binuo ang komunidad. Sisko sa tapat ng kanyang pangako. Inalagaan ang dalawang batang naulila. Inalagaan si Sergio at Nina. Sa kabila ng lahat, natutong magpatawad ang dalawang bata. Pinatawad si Aling Isa. Isang bagay na hindi nagawa ng matanda para sa kanyang sarili. Maraming buhay ang nawala. Mga pamilyang nawasak. Mga pusong nadurog dahil sa kanyang galit. Ngunit sa bukal na pagpapatawad ng dalawang naulila, tuluyang natapos ang digmaan. Tuluyang natapos ang hidwaan sa pagitan ng mga aswang at angkan ng mangkukulam. Sobrang malas na ba ng negosyo nyo, mga kabayan? Or yung tipong kahit kompleto naman yung tulog mo, parang pagod ka pa rin. Madalas, mga kabayan, hindi lang dapat kasi malinis yung physical na lugar, dapat hanggang spiritual. Ang tawag dito sa nasa harapan ko ay incenso candle for cleansing. Sinisindihan to ng 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Ang bisa ng incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Hindi ito regular candle, mga kabayan, ha? Specialized candle siya, insenso na ginawang kandila at nilagyan pa ng iba't ibang uri ng sangkap upang maging pang-cleansing. Pwede mo siyang sindihan sa negosyo, sa tahanan, sa kwarto, sa tambayan. Kung saan mo nararamdaman yung negatibong enerhiya, doon mo siya sisindihan, mga kabayan. And if ever may magamit na kayo sa Lika merchandise, hindi nyo maipapangako na madadasalan o makakargaan araw-araw, pwede ka magsindi ng insenso candle. Basta galing sa likha. Pagkasindi ng gamit,
itatabi mo lang yung mga gamit doon mga kabayan, naki-cleanse na siya, nakokonsagra, mas naaalagaan. Marami tayong version na pagpipilian, pwede yung regular version, yung can version, yung tea light version. Lahat naman yan mga kabayan ay specialized candles, lahat yan ay insenso, lahat yan may iba't ibang uri ng sangkap at lahat yan nariyan ang orasyon at guidelines. Kung interesado kayo sa insenso candle, makleanse ang lugar, i-visit nyo lang ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.